Isang Diyos na may tatlong persona na kumikilos ng ganap na magkakasama at hindi mapaghihiwalay. So balikan po ulit natin yung number 1. So kung mapapansin daw natin, si Elohim, God's desire is for man to have fellowship with Him in eternal life. So sa madaling salita, niloob daw ng Panginoon or nais ng Panginoon na tayo daw ay magkaroon ng fellowship sa Kanya. Kasi sabi nga po kanina, saan daw nagmula yung tao? Sa lupa. Tanungin mo ngay katabi mo, tao ka ba? Ayan, kung tao yung sagot niya, sabihin mo sa kanya, kalooban ng Panginoon na maka-fellowship ka. So, ibig sabihin, lahat ng tao, ikaw man ay nasa loob or nasa labas, kung ikaw ay tao, kalooban ng Panginoon na maka-fellowship or makapag-ugnayan tayo sa Kanya. Alam nyo, sabi nga po dito, kung meron daw pinakamagandang fellowship na mas higit na kayang iparanas ang Panginoon sa atin, yun daw ay ang fellowship sa langit. Amen po? Kasi alam nyo, sabi dito, sa mga feeling lonely, walang nagmamahal or walang halaga, eka nga nila. I pray na makita mo to, yung number 1. Ito lang naman yung nagmamahal sa'yo. Ito lang naman yung nagbibigay ng halaga sa'yo. Amen po? Isa pa, nakita ko din habang inaaral ko yung mensaheng ito. Nalala ko kasi pag nagpe-pray tayo, alam mo yung parang, Lord, para ako nagpe-pray o kumakausap sa hangin. Pero alam nyo, pagdating po natin sa langit, yung fellowship na gustong ibigay ng Panginoon sa atin, yung face-to-face na makausap mo si Lord. Yung hindi ka na bumubula yung bibig kasi hindi mo naman nakikita yung pinapanalanginan mo. Pero naniniwala ako na darating yung time na face-to-face yung pagkausap mo kay Lord. Isa pa, yung mahahawakan mo na siya physically, hindi puro vision lang. Alam mo yon, yung na-vision ko po yung kamay ni Lord. Na-vision ko po yung braso ni Lord, yung mata niya. Pero alam nyo, sabi daw dito, ito yung gustong fellowship ng Panginoon sa atin. Ang makasama tayo sa eternal life. Yung hindi na lang puro vision, pero physical, mahahawakan mo siya. Physically, mayayakap mo siya. Physically, siya na yung magpapahid yung kamay niya sa mga luha natin sa mga mata. Amen po. Ito yung gusto ng Panginoon. Pero, meron tayong pero. Sabi nga po dito, God desire, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa Kanya sa buhay na walang hanggan. Pero, may number 2. Ayan, tayo ay papasok sa punto ng second spiritual law. Ano daw po yung hadlang base sa second spiritual law? Kasalanan. So sabi daw po dito sa number 2, man's desire for self-importance and stupidity destroyed our fellowship with Him, which leads to our eternal death. Nagigets po natin? Kanino ba nagmula yung kasalanan? Kanino po nagmula? Kay Adan at Eva. Alam niyo po, kung iisiping mabuti, bakit kaya pinagpalit ni Adan yung ang mga binigay ng Panginoon sa kanya sa isang prutas or sa isang bunga na kumuha ng lahat sa kanya? Sa panahon natin ngayon, paano to marirelate? Paano tayo nagkakaroon ng self-importance at yung sinasabing kahangalan? Alam natin na may impyerno. Alam natin na may langit. Alam natin na may reward. Nabubuksan yung kaisipan natin sa mga supernatural na bagay. Pero ano daw po yung ginagawa pa din natin? Baka meron pa din sa atin, nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Sabi nga, pag Sunday, tupa. Pagdating ng Monday hanggang Saturday, kambing na. Pero kagaya po ng 2 natin, sabi po dito, tamang ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Pero hindi natatapos doon. Ang Diyos din natin ay Diyos ng hukom.
or siya din ay humahatol. Kahit gaano ka kamahal ng Panginoon, pero nagpatuloy ka sa kasalanan, dadanasin mo yung consequence. Basahin po natin yung 2 Tesalonica 1 verse 9. Sabi po dito, ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Bakit nakasulat to? Totoo to. At ito pong sinasabi po natin na ito, totoo na yung kasalanan, kung hindi natin to iiwan or iiwasan, ito ay patuloy na dadanasin natin yung kaparusahan ng ating mga kasalanan. Alam niyo po, nakakatuwa na meron tayong mga messages, Sunday worship service, disciples night, hindi para i-judge tayo, pero ipakita sa atin na dapat handa tayo. Dapat alam natin na kapag ito ay tinuro, meron tayong ginagawa, hindi tayo bumabalik. Amen po. Alam niyo, sabi dito, nagkulang ba sa atin si Lord? O nagbago ba sa atin si Lord? Minsan ganyan eh. Bakit gusto pala kaming maka-fellowship ni Lord? Bakit anihin niya na mapunta kami or maranasan namin yung kapahamakan? Sabi dito, hindi nagkulang si Lord kailanman. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw yung nagbago. Hindi si Lord. Di ba ang laki ng pinagkaiba ng 1 sa 2? Si Lord gustong-gusto niya na maka-fellowship tayo, pero tayo yung nangiiwan sa Kanya dahil sa mga pagpili natin sa kasalanan o sa mga bagay na ginagawa natin. Paulit-ulit. Paulit-ulit na pang-aabuso sa kabutihan ng Panginoon. So bakit po natin to sinasabi? Hindi ko po to sinasabi para lang manatili sa inyo. Gusto ng Panginoon sabihin nyo din sa labas na si Lord ay hukom. Mahal ka ni Lord, pero siya din ay nagpaparusa. Ito yung dahilan eh. Gustong-gusto niya na makasama tayo sa langit, pero tayo yung pilit na lumalayo sa Kanya para gawin kung ano yung gusto nating gawin. Ano pa yung sabi dito? Nirerespeto ng Diyos ang free will natin. Kung ayaw natin sa Kanya, di niya ipipilit ang sarili niya sa atin. Tandaan po natin yan. Alam nyo, sa totoo lang, hindi tayo ginawang robot ng Panginoon. Pero sana yung free will na binigay sa atin ni Lord, tamang pagpili sa Kanya. Hindi pagpili para magpatuloy sa kasalanan. Or paraging pagpili sa sariling kagustuhan o kanaisan. Amen po. Sabi pa po dito, isa pa din na dapat din nating makita, na tayo lang naman talaga yung hadlang. Baka meron po sa atin, sisi ka ng sisi sa kaaway. Wala naman talaga, taga-tukso lang yung kaaway. Nasa sa atin pa rin kung ano yung magiging tugon mo. Halimbawa, pag inom, huy, tagay ka muna. O ngayon, inabot mo yung alak, sino may kasalanan? Kaaway. Hindi po. Yossi, inalok ka. O pare, isang isang stick lang. Inabot mo, kaaway may kasalanan. Hindi, tayo yun. Kamay mo yun. Nagigets po natin, I pray na mabago yung mindset natin na hindi palagi ang sisi sa kaaway. Pag may mga pangit na nangyayari sa buhay natin, kaaway siguro yan. Ginaganito na naman ako. Hindi po laging kaaway yung may kasalanan, taga-tukso lang siya. Tayo din ang gumagawa, kaya tayo nagkakasala. Nagigets po natin? Nagigets po? Ayan, so sabi po sa application natin, pahalagahan ang fellowship sa Trinity. Sabi po dito, pansamantala dito muna sa lupa at pang forever sa langit. Amen. Habang nandito tayo sa lupa, pahalagahan natin yung fellowship natin sa Trinity. Baka meron po sa atin, kapag ka bumalik na sa realidad ng mundo, magtatrabaho na, mag-aaral na, hinuhubad na yung pagiging Kristiyano. Or Lord, diyan ka muna sa bahay kasi magwo-work muna ako. Hininto o kinakat yung pakikipag-ugnayan sa Trinity or yung pakikipag-fellowship sa Trinity. Hindi po ganun. Sabi nga dito, yung word daw na pahalagahan
araw-araw, hindi minsan, hindi kapag naisipan lang, pero lifestyle o kasama mo na talaga sa pang-araw-araw mong buhay. At alam nyo, na-realize ko lang din, na kapag daw po pala ganun yung heart natin, yung palagi nating pinapahalagahan yung fellowship natin sa Trinity, isa din daw ito na paraan kung saan tayo daw ay nakakapaghanda mismo. Nahahanda natin yung sarili natin na baka anytime bumalik si Lord. Kahit nag-work ako, kailangan nakakunik ako kay Lord. Kasi sabi po dito, ayan, kung hindi tayo connected sa kanila, maaaring maiwan tayo at danasin ng eternal death. Naniniwala ba kayo doon? Kaya nga yung church natin hindi naniniwala sa OSAS eh. Baka may naniniwala po sa OSAS dito or hindi siya naniniwala pero sa loob niya may naniniwala pala. Hindi po tayo naniniwala sa OSAS. Yung kaligtasan po ay wino-workout. Yung relasyon natin sa Panginoon araw-araw to. So ibig sabihin, bantay sarado pagdating sa kasalanan. Bantay sarado pagdating sa paggawa ng mga bagay na hindi pinapagawa ng Panginoon sa atin. Isa pa, linawin ulit natin, merong tinatawag na sin of commission at sin of omission. Ay, hindi na po ako naninigarilyo ngayon eh. Hindi na po ako umiinom. Tapos ano naman pala, hindi naman naghahayo. Nagagets nyo po? So parehas lang din silang kasalanan. Ginagawa mo man yung gusto ginagawa mo man yung, paano ba? Ginagawa mo man yung gusto ni Lord at hindi mo ginagawa yung ayaw ni Lord, kasalanan pa din siya. So dapat bantay sarado, omission at commission. Amen? Ayan, sabi nga dito, lalo't higit sa mga panahong ito, ang pagpapahalaga sa fellowship natin sa Trinity. Kasi minsan, ang nangyayari sa atin, nagiging pataan tayo. Baka naman matatagalan pa yung pagbabalik ng Panginoon. Dito muna ako. Babalik na lang ako bukas. Pero alam nyo, sabi po dito, palapit na ng palapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kailan mo aayusin yung sarili mo? Kapag nandyan na si Lord, nagkakagulo na sa paligid. Gera na. Sabi nga dito, hindi ka sure. Baka naman matagal lang pa yung pagbabalik ni Lord. Sabi mo sa sarili mo, hindi ka sure. Anytime pwedeng bumalik si Lord. Baka mamaya, or ngayon po mismo. So, napakahalaga ng pagiging handa. At naniniwala din ako bakit yung application natin is pagpapahalaga sa fellowship natin sa Trinity. Kasi sila din mismo yung maghahanda sa atin eh. Hindi tayo maihahanda ng sarili natin, dadalhin pa tayo nito sa impyerno. Kasi naniniwala ko yung Trinity, hindi kanyan hahayaan na mapahama ka. Lagi kanyang hahatakin kung saan ka mapapabuti. Yung Diyos Ama natin, ang decision maker. Si Jesus na namatay para sa'yo. Ang Holy Spirit na naglilinya kung ano yung mga dapat mong gawin. Silang tatlo ay nag-decide na makasama tayo sa eternal life. Huwag naman nating hayaan na tayo mismo. Sila gustong-gusto nila, tayo naman ayaw natin. Ayan, sabi pa po dito, number 2, mag-3C para mapahalagahan din nila ang fellowship sa Trinity. Sabihin natin sa kanila. Ngayon, na-receive natin. Alam nyo, nakakatuwa, kapag mag-application tayo, laging merong para sa sarili natin. At meron din para sa iba. Sabi nga nila, mahirap ka magturo kung ikaw mismo hindi mo ginagawa yung tinuturo mo. Kaya nakakatuwa dito sa church natin, pag nagbigay ng application, meron kang i-apply sa sarili mo at meron ka ding ituturo na may i-apply din ng ibang tao. So ngayon, ano yung gagawin natin? Sabi nga po dito, mag-3C para mapahalagahan din nila ang fellowship sa Trinity. Sabihin natin sa kanila na hindi dapat puro hayaha yung buhay dito. Tapos, ano mangyayari? Iyak sila pagkatapos dahil napunta sila ng impyerno. Walang ibang magsasabi nun sa kanila kundi tayong mga nakakaalam. Sabi nga nila, okay na sabihin na mga baliw tayo eh.
Kung iyon naman yung totoo iyon yung katotohanan. Amen po. Sabihin natin sa kanila na gusto ng Lord na maka-fellowship sila ng Panginoon. Gusto ng Lord na makasama din sila, kagaya ng sinabi ng Panginoon sa atin. At syempre, ayaw ng Panginoon na maranasan nila yung eternal death dahil sa consequence ng pagpapatuloy nila sa kasalanan. Amen po. Sabi po dito sa ating conclusion, ay may verse pala tayo. Ayun, sabi po dito sa Pahayag 22 verse 11, magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama, magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi, ngunit ang mabubuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. Amen po ba? I pray na dito tayo, magpakabanal tayo at magpakabuti sa mga huling araw. Hindi tayo sumama doon sa masasama na tas tayo nakisali din sa kanila. Hindi, tayo dapat yung mag-stand na makita nila na ito yung time para magpakabanal at magpakabuti. Amen? Sabi po dito sa conclusion natin, pinalano ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ang kaligtasan natin sa walang hanggang kapahamakan para maranasan natin ang buhay na walang hanggan. So, dito ko po tatapusin. So, sabi po dito sa conclusion natin, alam nyo ba na kung hindi din pala nilano ng Trinity ang kaligtasan or pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Jesus, hindi para sa atin yung one. Ano yung para sa atin? Number 2. Punta tayo lahat ng impyerno. Naalala ko nga may isang part sa 4SL na sinasabi na kahit sabihin mo na Lord, magpapakabait na ako, Lord, magbabago na ako, walang sense. Impyerno pa din pupuntahan natin. Kaya nakakatuwa, sabi sa conclusion natin, pinalano nila yung kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesus. Tinanggal niya yung tabing, winarak niya yung tabing, or yung tinatawag na kasalanan. Pero I pray na sa oras pong ito, na ma-represent talaga natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin at sa mga tao sa labas. Kasi binigyan na tayo ng choice na kapag gusto mong pumunta ng langit, tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Mararanasan mo yung kaligtasan sa buhay mo. Amen po. I pray na na-receive talaga natin kung ano yung gustong ipasabi ng Panginoon at yung burden na gustong ibigay ng Panginoon para din maisabi natin sa labas kung ano din yung gustong pasabi ng Panginoon. Amen po. Amen. At yun po ang ating mensahe. Amen. Praise God. Ano po ulit ang ating topic? Second, spiritual law. And why should we care about it? Because? Ayan. Amen. Sino dito, personally, ikaw, gusto mo ng relationship? Bakit? Bakit mo gusto ng relationship? Hindi, ano po, ano lang, yung normal relationship. Bakit ang tao is eager for a relationship? Di ba, bata pa lang, ba't ba nakikipag-boyfriend? Mapalapit, makilala, mahalin, yes, matutong magmahal. Sino yun? Si Ate Jen, katas ng kamay. Gusto ng pagmamahal. Amen. Ayan, +5. +5. Taas na kamay Kasi di ba pag nasa relasyon ka, masarap sa feeling Nandun yung feel loved, feel belong, feel cared for, di ba? Kaya ka na ikipagrelasyon. Kasi kapag ka mag-isa ka lang, katuwang, gusto mo ng partner, gusto mo ng yun nga, katuwang, katulong. Hindi naman katulong na kasambahayan, no? Pero gusto mong, kasi mahirap ang buhay and you want someone na, you can share joy and pain with. Di ba? Oo. At alam nyo, ganun din si Lord. Kaya tayo ganun. Kaya tayo gusto ng relasyon. Kasi we are created in God's image. Na si Lord gusto din ng relasyon. Gusto ng fellowship. Kaya tayo ganun Nagigets nyo?
So si Lord din ganun, kasi gusto niya din ma-feel yung love, gusto niya rin ma-feel yung kinikare siya, gusto niya rin ma-feel yung meron siyang makashare sa pain and sa joy. Gusto niya rin yun. Kaso nga mo, eto na nga ang balita. 'Di ba? Dahil sa kasalanan ng tao. Pumapasok yung second spiritual law. Dahil sa kasalanan ng tao, nawala yung relasyon na yun. Nawala yung pagkakataon natin na tayo sana yung nagbibigay ng joy kay Lord. Tayo sana yung pwedeng mag-comfort kay Lord kapag in pain si Lord. And at the same time, ganun din siya, bibigyan niya tayo ng joy, bibigyan niya tayo ng, i-comfort niya tayo pag may pain. Nawala yun. Sad, di ba? Sino malungkot? Kasi nawala yung relationship na yun dahil sa kasalanan. At alam niyo, ito yung gusto kong i-share, nakakalungkot, kasi akala ng mga tao ngayon, pwede tayong magkaroon ng relasyon sa Diyos habang tayo ay nasa kasalanan. Ganun na nagiging kababaw ang Christianity ngayon, na okay lang habang nasa kasalanan, at the same time, feeling ko nasa relasyon ako, kasama ko ang Diyos. Ganun na ang nangyayari ngayon Nakikita niyo ba yon? Sige, may video po akong papakita sa inyo. Ito yung na-share ko sa Daywatch, kung nakapainig na yung Monday, Tuesday natin. Ito yung lesbian couple. Ayan, yung kinikwento ko sa inyo yung napanood ko. Sige po, pa-play lang. Sabi dyan, sila yan. Being a lesbian couple is a sin. Us, sila daw. Praying every day and keeping God at the center of our relationship. Sige po, pa-play. Oh, ayan. Nagnonood-noo. Diba? May background pang worship song. O, yan. Devotion together. Parang relationship goals, no? Pero sige po, paki-stop na. Nakuha nyo naman na yung point. Nakakatuwa ba to? Nakabless ba yan? Na wow, devotion together. Diba? At alam niyo ba, minsan nagiging ganyan tayo. Hindi lang yung mga lesbian, pero yung attend ka ng Sunday service, pero di ka willing magbago. Diba, okay lang po ba, hindi muna ako magdi-discipleship, basta attend lang po ako ng core, attend lang po ako ng Sunday, pero pag po, napipigilan nyo na po ako mag-yosi, ayoko na po nun. Sabi, okay lang po ba yung kinig-kinig na lang ako, share lang ako natutunan. Ganun lang, pala naman. Papakialaman mo pa yung ko. Ayoko nang ganoon. At ang nakakalungkot po, if we tolerate this kind of ugali, isa po tayong, ang tawag sa atin, parang yung mga Sadducees and Pharisees, we are hypocrites. At alam nyo saan napupunta yung hypocrites? Yun nga yung sinabi ni Ate Myra kanina, hindi pa rin po tayo pupunta sa langit. Naintindihan niyo po ba yun? Unless yung sin talaga ay mawala. Amen po? Kailangan mawala nung sin para ma-reconcile ang relationship. Yun po yung kahalagahan ng second spiritual law. Kaya po natin yung sinasabi. Kasi sinasabi natin sa kanila, huy, pag may kasalanan ka, hindi ma-reconcile yung sin. Pero ito yung good news. May umako ng kasalanan mo. Kaya kaya mong umalis sa kasalanan at kaya mong ma-reconcile sa Diyos. Amen? Yun yung na-receive natin, tama? Kaya tayo minsan kahit may weakness, magre-repent, pero wag naman sana yung repent na inaabuso mo. Wag naman po sana tayong ganun. Ang prayer ko po, may we live a life na repentant talaga. Kasi hindi pa naman tayo perfected. Nandyan na babagsak ka, oo, pero hindi ka sana ganito. Yung pagsasabayin mo yung kasalanan at relasyon mo sa Diyos, kasi hindi po talaga yun pwede. Baka nadideceive po kayo. Amen po. Hindi po tayo pwede magkaroon ng double life. Amen po. Kaya dapat po sa atin, kung ikaw hindi ka pa nakapag-desisyon talagang iwanan yung kasalanan mo, ito na yung pagkakataon. Kailangang iwanan yung kasalanan para yung relasyon ito totoong ma-reconcile. Baka kaya hindi ka totoong makapakinig sa Diyos Baka kaya hindi mo siya totoong nakakausap kasi may kasalanan pa Kaya ngayon, sana magdesisyon talaga tayo. Amen po. And sa mga nag-decide na, alam ko namang meron na dito, yes, living a blameless, holy life, yes. Choosing God, di ba? Over sin, over comfort. Sa inyo naman po, maghayo ka naman.
Abe pala, ikaw lang yung ano. Amen po. Kasi marami pang nandito eh. Amen. Marami pang deceived eh. Marami pang akala nilang ligtas sila pero hindi na eh. Amen po. Maghayo tayo. Sabihin natin sa kanila yung true gospel. Amen po. Hindi po ligtas ang taong nagpapatuloy sa kasalanan kahit perfect attendance ka sa church. Kahit perfect devotion ka. Amen po. Kailangang iwanan ang kasalanan. Again, napakaganda po ng second spiritual law kasi binabago tayo at ibinabalik tayo sa Diyos. Amen po. So sana sa bawat isa sa atin, katulad ng application natin, pahalagahan natin ang ating relasyon or fellowship sa Lord. Huwag mong sadyaing magkasala. Ala ng amen. Huwag mo nang sadyaing magkasala. Sabi mo sa katabi mo, hoy. Para mapahalagahan ang relasyon natin sa Diyos, huwag mong sadyaing magkasala. Alam mo nang maaalok ka sa pesta, pumunta ka pa. Oh, alam mo nang may ganoong tukso doon, pumunta ka pa. Wala naman. Tama po ba? Alam mo na yung pinapanood mo, dadaling ka sa iba. Pinanood mo pa. Di mo pa in-skip. Diba? Magigets niyo po? Yun po yun, para mapahalagahan natin yung current relationship natin kay Lord. Huwag mong hayaan o sadyain na ikaw ay tuluyang magkasala. Amen po. Sige po tayong lahat. Hallelujah. Tayo po pumikit. Lapit po tayo kay Lord. Hallelujah, Jesus. Sige po, pwede po tayong mag-pray. Pikit po tayong lahat. Hallelujah, Lord. Panginoon, patuloy na nagpapasalamat kami sa second spiritual law. Oh God, salamat Panginoon na pinapaunawa mo sa amin yung kabigatan ng kasalanan, Panginoon. Salamat na pinapakita mo sa amin na nilalayo kami nito sa iyo, oh God. Na hindi ito in benefit of us, oh Lord. At salamat kasi pinapakita mo rin that we can be reconciled with you, O God. Salamat, O Lord, sa desire mo to have a relationship with us, O Lord. Una sa lahat, kaya ka bumaba dito sa lupa para sa amin, O Lord, para ma-restore yon, yung relationship na nawala, Panginoon. Para magawa natin yung relasyon, Panginoon, na gusto mo magkaroon tayo, O God. Thank you, Lord. Hallelujah. Una mo po kaming minahal, O Lord. Hallelujah. Sa bawat isa pong nandito sa oras na ito, kung meron po sa inyo na hindi pa nakakapagsuko ng buhay sa Kanya sa Panginoon, totally, or alam mong nakabalik ka sa kasalanan, pwede kang mag-pray ulit. Hingi po tayong tawad sa Panginoon. O alam mo kanina, hindi ka naging namuhay ng banal this day, repent po tayo sa Diyos. Sige po, pwede po tayo mag-confess ng sin natin sa Kanya. Pray po tayo, Panginoong Jesus. Pwede po kayo mag-pray sa sarili niyo po. Lumalapit po ako sa iyo, Lord God. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, Lord, sa aking self-righteousness. Patawarin niyo po ako, Lord, sa pagtotolerate ko ng aking mga kasalanan, ng aking mga kahinaan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. At hugasan ng inyo pong banal na dugo. Lord, ikaw yung gusto kong maging center ng heart ko, O God. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Sige po, sabihin po natin yon. Ikaw po yung maupo sa trono ng aking puso, O God. Lead me, Lord, na hindi na makapagpatuloy sa pamumuhay sa kasalanan, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. And sabihin po natin yung desire natin na, Lord, gusto ko din pong magkaroon ng relasyon sa iyo. Gusto rin po kitang maka-fellowship, O God. Sige po, express natin yun. I believe God will encounter you. Ipaparanas ni Lord sa iyo ngayon yung fellowship of a father and a daughter and a son. Hallelujah. Habang inaawit po natin ang kantang ito,
Sige po, express lang po natin kay Lord yung kagustuhan natin ng fellowship sa Kanya. Lord, gusto kitang makaniig, gusto kitang nakakausap, gusto kitang naririnig. Sige po, sabihin lang natin yun kay Lord. Sabay-sabay po tayo, Savior of my soul. Savior of my soul, I could find in you through all my darkest moments. In you I find my peace. In you I find my peace. My comfort. Comfort when I'm weak. I trust in you, the strong and raging sea. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. Sige po, let's have a fellowship with the Lord. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Let's worship the Lord. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing Will never take your precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring, my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give up to be with you. Lord, I live to worship you. Worship you, my Jesus. Sige po, sabihin natin, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. who can stand between my Lord and me. Lord, I live to Sige po, sabihin natin to kay Lord. Bilang commitment na gusto nating mabuhay kasama siya. Life an offering. Take me higher, Draw me deeper. I give up to be with you. And I live to worship you. And I live to, yes, oh Lord, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord? Amen. Thank you, Lord. Lord, I live to honor you. Yes, Lord. We want to honor you, oh God, with our lives. And I long to bring my life as an offering. Sige po, offer natin yung life natin kay Lord. higher. Hallelujah. Draw me deeper. I give up to be with. Minsan pa po, Lord, I live to worship you. Lord, I live to worship you. My Jesus, My Jesus,
precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher. Take me higher. Yes, Lord. Draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, Lord. Take me higher. Draw me deeper. I give all to be with you. Hallelujah. Sige po, may mga sasabihin pa po si Lord sa inyo. Continue to have a fellowship with Him. Talk to God, speak to God. Hallelujah. Kung ano po yung nasa heart nyo, sabihin nyo po kay Lord. Kakausapin niya po kayo. Hallelujah. May mga sinasabihan po sa inyo si Lord na, you are mine. Sabi ni Lord, you are mine. You are my child. And I am yours, sabi ni Lord. Sa mga nagsuko ng buhay sa Kanya, you are mine, says the Lord. And I am yours, says the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, salamat sa mga salita niyo pong sinabi niyo sa amin, O Lord. Salamat sa pagtagpo mo sa amin, O God. Lord, I pray sa bawat isa. Yung sinabi doon sa kanta, I give all to be with you. Lord, I declare that to them in Jesus' name, that they may be willing to give their all, O God, just to be with you, Lord. Kahit na may kailangan silang i-sacrifice, may kailangan silang isuko, may kailangan silang iwan. Lord, may they give it all to you, O God. Para makasama ka nila, hindi lang dito sa lupa, Panginoon, pero for eternity, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Kung may mga nire-reveal sa inyo si Lord na gusto niyang isuko nyo, kailangan nyo yung isuko to be with Jesus. And Lord, I pray for strength sa kanila. Sustain them, O Lord. Ipakita mo sa kanila, O God, na everyday kasama kanila, Panginoon, para everyday man silang matukso, everyday man silang mahirapang itaas yung kamay nila sa'yo in surrender, O God. Makita nila na kasama kanila, O God, at kaya nilang magsuko ng kanilang buhay sa'yo araw-araw in Jesus' name. And I pray, O Lord, na araw-araw lumalim sila sa kanilang relasyon sa'yo, Panginoon. Araw-araw may bago silang malaman tungkol sa'yo, Panginoon. In Jesus' name, O God, Lord, reveal yourself to them, O God, in Jesus' name, as they read the Bible, Panginoon, as they pray, O God, give them Rhema word, O Lord, Logos words, O God, in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Ibigay mo sa kanila yung wisdom, Panginoon, to understand your word and your revelations, O God, in Jesus' name, para lalo ka po nilang makilala, Panginoon, at tumibay ang kanilang pundasyon sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Lord. At hindi lang sila, I pray, na pati sila ay magamit mo para sa ibang tao, Panginoon, in Jesus' name. Sa paglalim nila sa kanilang relasyon sa iyo, Panginoon, marami silang maaakay, Panginoon, dahil kilala ka na nila, O God. Alam nila papunta sa iyo, Panginoon. Marami silang maaakay papunta sa iyo, O God, in Jesus' name. Maraming bridge yung makokonek muli, Panginoon, papunta sa iyo, in Jesus' name. Maraming sins ulit yung makoconquer, O God. Maraming relationships ulit, O Lord, yung marerestore, O Lord, dahil sa buhay ng mga taong ito, O God, in Jesus' name. Sa mga taong yon, Panginoon, na tinakda mong ma-reconcile this week, Lord, we pray for them.
Hallelujah, Lord. We pray for a humble heart sa kanila ngayon pa lamang, Panginoon, na sa paglapit namin sa kanila, O God, ibuksan nila ang kanilang puso sa iyo, Panginoon. Magkaroon din sila ng change of heart, O Lord God. 180 degrees, Panginoon, na pagtaligod sa kasalanan at sumunod din sa iyo, O God, in Jesus' name. Lord, kung possible dun sa mga disciples na once na sineran sila, tumaligod sila agad. Possible din yun ngayon, Lord God. And we pray for that, O Lord, in Jesus' name, na maraming disciples yung mareraise up pa, Panginoon, this end times in Jesus' name. Salamat, Panginoon. At higit sa lahat, yung pangalan niyo po yung maitaas sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Ayan, sige po. Hanap na lang po tayo ng partner. Sa mga bago natin, hanap na lang, delegate na lang ng isang mag-share sa kanila. Mag-volunteer na. Ano po tayo ngayon? May practice po tayo ng 4SL. Ayan, paano po mag-share ng gospel. Bye-bye po sa mga nasa online. See you. Okay.